Maraming sili. Sarap. Marami. Nakakaubo. Nakakaubo sa sarap. Taking care of you. Yeah. Okay. Unang lapag pa lang, paniguradong mamamangha na sa ganda ng lugar. Tahimik, payapa, probinsya vibes. Pero wag malinlang dahil hindi lahat dito chill. May ma-action'ng adventure rin dito. Tay, yung tumutunog na yun, palaka yun. Pero bago mapasubo sa adventure, kain muna tayo. Gutom na ako eh. Galing ko talaga. Let's do this! Chocolate. Dark chocolate. Strawberry. Classic cheese. Yes. No? Kompleto lahat yan sa isang lugar. Ano bang hinihintay nyo, Beros? Tara na sa isang bakasyong all-in sa Bukidnon. Kilalang transportasyon sa Bukidnon ang mga kabayo. Ginagamit din ng mga lokal ang kabayo sa karera. Sa katunayan, hindi lang simpleng karera ang meron dito. Meron silang tinatawag dito na barrel racing. Ang mga kasama natin, isang lokal ng Bukidnon na expert daw sa barrel racing. Change career muna ang sparkle artist na si Caitlin Stave. Ate! Matagalog pa tayo sindan! Sige, gusto mo umalis? Sige, umalis ka! Talagang aalis na ako! Manong Ben! Manong Ben! Yes, ma'am? Manong Ben, uwi na po tayo sa Manila. Tara na po. Okay po, ma'am. From dramatic actress to equestrian, astig! Ang rules sa barrel racing, kapag natumba ang barrel o nahulog ang suot na sombrero, may dagdag na 3 points sa final time. Nandito na tayo eh. Papahuli ba pa ako? Siyempre! No! Nang malapit na sa line, ang aking sombrero. Umigse na! Ang naging record ko sa unang subo ko sa barrel racing ay 30 seconds. Pero si Caitlin, 22 seconds lang. Wow, amazing! Astig ka nga dito sa probinsya mo, Caitlin. When did you learn how to ride and when did you learn how to do barrel racing? I learned how to ride 4 years ago, and I started barrel racing the day I learned how to ride also. Nak ng teteng. Ang siopaw yan. You won't be as fast unless you have a good relationship with your horse. Well, of course, you can't be scared because horses can really sense your fear. Yeah. And at the same time, when you're riding, you're the one who's in control. Grabe talaga kanina. Grabe yung ano niya, yung run niya. Super smooth. Like really, you look like a natural talaga. Talaga? Yeah. Better than me when I started. Really? Yeah. I don't know. We never know. Baka prodigy ka na dito sa, sa barrel racing. I'm gonna stay here. Leave my family in Manila. Become a cowboy. Yeah, become a cowboy. Kaya naman pala eh, praktisado mga bayo itong si Caitlin. Kaya sisiwang barrel race. Bukod sa mga kabayo, kahit saan ka rin lumingon sa Bukidnon, may pinya. Dito kasi matatagpuan ng isa raw sa pinakamalalaking taniman ng pinya sa mundo. Hilaw pa to, pero matamis na din. Ito yung in-export natin for Middle East. Hilaw na yan? I mean, hilaw pa yan? Hilaw pa. Tamis na din. Medyo matamis na din. 1980s pa nang magkaroon ng plantasyon ng pinya sa Bukidnon. Nakitaan kasi ang probinsya ng angkop na klima at magandang lokasyon ng lupain para taniman ng mga pinya. Dahil na rin sa lasa at kalidad ang mga pinya ng probinsya kung saan-saan na rin in-export. Majority ng aming market is Asian, especially China, Japan, Korea, meron ding Middle East. Yung Pilipinas, may local buyer kami. Ang sa amin, yung kung pwede, majority sa export talaga. Kadalasang maganda ang ani ng mga pinya tuwing tag-araw. At kapag panahon ng ani, ang pinya talaga namang bagsak presyo. Makakabili ng nasa 30 pesos kada kilo ng pinya sa Bukidnon.
Kung sa farm ito bibilhin, mas mura, of course. Kaya sa mga biyahero at local buyer dyan ng pinya, ito ang biyahero tip para mapanatiling fresh and beautiful ang pinya. Kinakailangan pabaliktad ito ibiyahe o nasa ilalim ang crown ng pinya. Magsisilbi itong padding para iwas lamog. Ganun pala yun. Mukhang favorite talaga nila ang pinya. Paano ba naman? Pati raw suka, gawa pa rin sa pinya. Maasim ba yan o matamis? Tao po. Hi. Hello po. Good morning, sir. Good morning. Good morning po. Sir, alam mo, naghahanap po ako ng something pineapple. Ito. Ito po, Ayan po. Pineapple Naku, vinegar. matagal. Ilang beses na po kami nakapunta dito sa Balay-Balay at po. Ito pa yung hindi ko po natikman. Highly recommended po ito. Pineapple vinegar. May nagsabi sa akin kaibigan ko, masarap daw yung halong chili pati pineapple eh. Kaya Ito po. ito po. Perfect. Hello, ma'am. Hello po, welcome po. Pecho, tapos nun kanin. Kanin po. Tapos nun baka pwede ko nang magamit tong nabili ko sa Pasalubong Center. Yes po. Pineapple vinegar. Alright. Thank you. Tikman muna natin ang walang sauce. Up. Pwede. Pineapple vinegar. Pwede. Maasim, pero may tamis sa dulo. Okay. Saan ba pwedeng gamitin ng suka? Eh di sa iba't ibang putahe. Pero dito sa Bukidnon, ibang karne raw ang matitikman. Hindi baka, hindi baboy, at hindi rin manok, biyaheros. Ano kaya ito? Balita ko kasi tumatalon daw. Amoy adventure para sa panlasa at sa tiyan. Hihi! Morning mga biyero. Gising tayo ng 3 a.m. Today dahil manghuhuli tayo ng palaka. Normally, nanguhuli talaga sila ng palaka kapag gabi. Gabi pa naman. Sabihin wala pa namang araw, so hopefully makakuha tayo ng palaka. Tama po ba, tatay? Ito po yung ginagamit nyo sa panghuli ng palaka. Apo, madali po bang makahuli ng palaka? At usually, anong oras po kayo nanguhuli ng palaka? Alaw na tayo yung alas 5 Saan po nahuhuli ang mga palaka? sa dapin na dapin. Gano'ng kadami po yung nahuhuli nyo kada gabi? 5 kilo at pinakaubos na yung 3. Maraming makukuha natin kung walang ulan. 424, meron pa po tayong chance. Oh, mayroon pa. Kailan ho kayo nanalo ng 9-ball world championship? Tara na nga, biyaheros. Bago pa ako mawalay kay tatay. Ang tanging armas na bitbit namin ni Tatay Esme, headlamp at net. Narinig niyo yun? Tay, yung tumutunog na yun, palaka yun. Yan, palaka po yan. Si Tatay Esme, wala nang patubi-tubi pa. Sige, pasok natin, Tay. Tay, itabi mo. Ako na to. Pag sa sparkle, nag-glisten yung mata, dahil sa ilaw, yun. Pagputok ng araw, sagot na namin ni Tatay Esme ang mga putahing madalas iluto sa mga palaka o baki kung tawagin nila. Pero kung mahihigop na sabaw ang hanap para sa malamig na umaga sa Bukidnon, halang-halang ang sagot dyan. Iniihaw muna ang mga baki. Saka pakukuluan sa luya, sibuyas at maraming sili. Tinawag itong halang-halang dahil napakaanghang.
Maraming sili. Sarap. Marami. Nakakaubo. Nakakaubo sa sarap. Sarap. Nakakakokak sa sarap. Meron siyang kagat. Binabawian lang tayo ng palaka dahil hinuli natin siya. So nag-excrete siya ng spicy delakat. Pero maanghang yung halo natin ngayon sa halang-halang, no? O, hati tayo dito, tay. Kunin natin yung sexing Ay! Wow! Fresh na fresh. Sarap to the bones. Ito na po tayo. Ito. Sarap. Sarap. Yan, harap. Fresh na fresh. Parang kumain ng chicken adobo. Ganun talaga. Tapos natanggal ka agad yung bones. Okay yung luto mo, tay. Okay, masarap yun. Sarap. 3 dekada nang kilala si Tata Esme sa pagiging veterano sa panghuhuli at pagbebenta ng baki. 700 pesos kada kilo niya ibinibenta ang mga ito. At madalas, umaga pa lang ang paninda sold out na agad. Busog na ba? Ha! Papawis naman tayo, Biros. May isa pang extreme activity na pwedeng subukan kapag nasa Bukidnon. Downhill biking sa Manolo Fortich. Yung ibang trucks, mayroong more than 2 kilometers, yung iba more than 3 kilometers, at saka yung iba more than 4 kilometers. Sa halagang 75 pesos, pwede nang masubukan ang magbisikleta pababa ng burol. Hindi masyadong adventurous, pwede naman mag-sightseeing na lang sa majestic natural wonder na ipinagmamalaki rin ng probinsya, ang canyon. Pinaniniwalaan itong naiiwang bakas ng isang rumaragasang prehistoric river. Word na Mangima, at least it was a place of water, water source or spring. So tinatawag siya na Mangima because nandito po yung spring natin, maraming spring dito. At sa katunayan po, meron tayong tinatawag yun na Mangima River sa baba. Bukod sa magagandang tanawin at napakaraming pinya, sagana rin ang Bukidnon sa mais. Kilala ang probinsya bilang isa sa pangunahing pinag-aangkatan ng mais sa buong Northern Mindanao. Dahil sa dami ng mais, isang kakanin ang nagawa dito. Madalas na inaabangan sa lugar. You heard it right! Binaki! Binaki! Isa itong steamed corn cake na binabalot sa mismong pinagbalatan ng mais. Pero wait, may flavors na yan ngayon, ha? Binaki with a twist yarn. Dahil paborito raw ng tubong Bukidnon nating sparkle artist na si Caitlin Stave ang binaki. Sarap. Lami siya, ma'am. Super. It's another Viajero Challenge time. Talas ng isip at panlasa naman ang masusubok sa amin. Huhula namin ang mga bagong flavor ng binaki. Let's do this! Awa si Mang Ben talaga. Wait, don't start the timer yet, ah. Smile. Wait, you're telling me to smile so it's chocolate. Galing. This is, dark chocolate. May mango flavored pala. Cheese! Galing ah! Another one. So, yung guyabano pala meron dito sa Malaybalay. Milk chocolate. Another one. Hey! Strawberry. Mas kumain naman na itong babae na to. Another one. Mami! Hindi ba pinapakain to? Original. Buti na lang pinauna kita, Caitlin. Wala po itong daya, promise. Chocolate. Dark chocolate. Strawberry. Classic cheese. Yes. No? Chocolate. Dark chocolate. Classic cheese. No! No! Strawberry. Yeah! Ano ako natitigman pa lang. Coloring naman lang nilagay nyo eh. Dark chocolate. Chocolate. Cheese. Strawberry. No! Lahat sinabi ko ah. No! Cheese. Original. Yes! Kamay ni Drew. Chocolate. No. Dark chocolate. Dark chocolate. No. Cheese. No. Strawberry. More. Anong more? More! Original. No. Strawberry. Cheese.
Corn? Guiba no? Kami sila eh. Chocolate milk chocolate. Oh, yun ah. Di ba? Ayun ba, tigilan na nga natin to. Sige na, Caitlin, sa'yo na ang Corona Este. Itong mga binaki. Isa sa mga OG at dekada ng gumagawa ng binaki, ang pamilya ni Mang Raul. Nag-start ang binaki namin 1990. Nakita namin ang potensyal ng pagkain na ito. Talagang wala pa dito sa amin. Kada araw, umaabot sa 6,000 pirasong binaki ang naluluto nila. Inilalako nila ito mula Malay-Balay hanggang sa boundary ng Davao. At kapag narinig na ang tunog na ito, ibig sabihin, nandyan ang binaki. Malaki ang naging bunga ng kakaning ito sa pamilya ni Mang Raul. Binaki maraming naitulong sa aming pamilya. Mga bata ko, nakapag-aaral sa private school. Nakapagpundar na rin sila ng mga sasakyan dahil sa negosyo. Mukhang sumakses kayo doon, Mang Raul, ha? Eh si Caitlin kaya, sumakses din kaya sa pagluluto nito? Unsay naa di ay sa unsay difference sa traditional binaki ug ang binaki nga gihimo karon? Ang traditional ma'am Kate, kuan lang, kining pure lang siya gyud mais. Pure lang gyud siya mais nga wala gyud kahalo-halo. Dili para sa karon nga bag-o nga tradisyon, naa na siya mga mixing mga ingredients. Para mabalatan ng mais, unang-munang tatanggalin ang magkabilang dulo nito. Grabe ah. Bilis ah. Wait lang ha. Ang malinis na pinagbalatan ang gagawing pangbalot ng binaki. Kakayurin ng mga mais, saka babalutin ang kinayod na mais sa pinagbalatan nito. Gamit ang binutas-butasang mga lata, ito ang ginagamit na steamer. Hindi na nato isurod ang atong binaki. Medyo pinatindog ba mga kay para na dili siya mo awas dire. Matapos ang halos 10 minuto, ready na ang binaki. Sarap. Lami siya ma'am. Super. Saka healthy pa siya, no? Farming, nature at food trip, pati pagbili ng mga pasulubong. Pwedeng lahat sa isang farm. Saan yan? Ani nga siya. So, sabi talaga nila na kailangan mabagal yung galaw ng tao para hindi para hindi sila magulat. Magulat. Pag nagulat sila, yun. Pero hindi naman sila interesado sa iyo. So, salamat, kuya. Paalis na po ako. Ingat po. Bukod sa farm, may mga nagsulputan na ring cafe dito sa Manolo Fortich. Mala one-stop shop ito ng mga produktong gawa ng home-based businesses. Naghahain din sila ng inumin at pagkain na ang mga sangkap galing din sa probinsya. Kung local cuisine naman ang trip, meron din dito niyan. Ang putahing nilagpang ng Bisayang manok ng Iloilo, hinahain na rin sa Bukidnon. Pinalambot muna namin ang Bisayang manok at saka inihaw namin at saka ginisa, nilagyan ng mga panakot. Yung nilagpang, kasi kami walang nagawa ng nilagpang dito sa Manolo, kami lang. Nilagpang, ibig sabihin inihaw. Siyempre, kapag chibugan, hanap natin yung iba pang putahe na pasok sa bulsa. Dito sa Bukidnon, ang steak at roast beef, budget-friendly na madali pang mapuntahan. Ang kanilang mga baka, pangmalakasan. Sikat sila sa mga combo meals dahil nga budget-friendly yung kanilang menu. Para sa akin, mas importante ito, ang kanilang steak. Baka nga. Baka nga.
Baka nga. Hindi raw Bukidnon ang tawag sa probinsya noong unang panahon. Noong panahon ng 1950s, mas kilala ito sa tawag Maluko. Ginagamit doon ang salitang Bukidnon bilang pangtukoy sa mga naninirahan sa mga bundok. Tinaguri ang unang munisipalidad ng Bukidnon mula sa katabing probinsya ng Misamis Oriental, ang Manolo Fortich. Hango ang pangalan ng bayang ito sa unang gobernador ng probinsya na mula rin sa bayang ito. Dahil sa malamig na klima at magandang tanawin, naging patok na pasyalan ang Manolo Fortich sa probinsya. Kung pagod na sa Chibog at Gala, marami ring pwedeng subukan para makapag-relax sa probinsya ng Bukidnon. Kung glamping feels naman ang trip, meron din yan dito sa isang river farm. Tent na pahingahan. Aba, pwede raw pang maramihan. Shoes off. Uy. Well. Malamig dito. This is beautiful glamping, ladies and gentlemen. Look at this. Wow. It's 7:20 in the morning. Kapag lamig na lamig ka, gusto mong maglagay ng ng kahoy dito, may fireplace. This is something new. Lovely. Wow. Man. Swerte tayo na na-experience natin to dito sa Bukidnon. In na in din ang lodging option sa parte ng adventure capital ng Manolo Fortich, ang Dahilayan. Sa halagang 7,000 pesos, pwede nang ma-enjoy ng buong pamilya o tropa ang kabuuan ng cabin. Mainit naman ang panahon, mga biyeros. Perfect dyan ang mga pampalamig. Pero sandali, parang may mali. Napakataas naman yata ang counter ng milk tea shop na ito. Ayun! Drive-thru pala ng mga sakay ng kabayo! Elevated na po talaga yung tea shop. Sadyang horseman lang po yung owner namin. Kaya after po ng trail ride kasama yung iba't ibang horsemen is convenient na po sa kanila na dumaan rito into a drive-thru style para po modern. Nasa Bukidnon na rin lang tayo, mga biyeros. Hindi pwedeng palalampasin ang kanilang paandar na fresh fruit dessert. Pinya ice cream sa literal na pinya? Pwede yun! Dahil nga sagana sa pinya ang kanilang lugar at natural itong matamis. Ang mga pinya, naisipang gawan ng gimmick, gawing frozen para maging ice cream. So since hindi siya gawa sa artificial flavor po, matitikman kayo na meaty flavor kasi nandun yung laman niya sa loob mismo ng ice cream. Pasado naman kaya ang refreshing dessert na ito? Malalasahan mo talaga yung pineapple flavor po. Matamis, tsaka may asim. And yung packaging niya is very unique. Highly recommended. Ang daming pwedeng gawin sa Bukidnon, no? Bawat tipo ng biyahero, siguradong may swak na gagawin o kakainin. Ang madalas na hanap natin, nasasamahan pa ng kagustuhang mas makilala pa ang lugar na dadayuhin, ang nagpapasulit sa all-in na biyahe natin.